Good morning to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaaldab vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. Huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan, and syempre wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to mula umpisa hanggang ulian, and don't forget to share this video, okay? Para mas lalong dumami ang ating mga views and syempre ating mga subscribers. So, ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Mukhang haggard ka yata, Clowny. Mukhang ang aga mo na bulok ka. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. Eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Parang ang aga mo yata na bulok, Loni. Although bulok ka naman na, 'di ba? Unti na lang itatapon ka na sa basurahan. Pero ito lang ang aga-aga mong nabulok, 'di ba? Parang hindi ka man lang duman sa pagka-fresh. Ano, problematic ka dahil yung asawa mo malapit-lapit ng maghawak ng mga stillboards soon? Ano yan, malapit-lapit na ba? Diba, parang nagmukha siyang haggard. Kung nanonood kayo ng Itbulaga, kasi ako personally hindi naman na ako nanonood yan. Buat nung tinarantado nila yung Aldab, buat nung winalangya nila yung Aldab, buat nung sumanib sa yung Itbulaga sa Sarsuela, sa lintian na Sarsuela na yan, hindi na ako talaga nanonood dyan. If nanonood kayo, if you're watching Itbulaga, mapapansin nyo dyan yung Clowny. Guys, mapapansin nyo dyan yung pagmumukha ni Clowny, yung mukha ni Clowny na mukha naman ng nabubulok. 'Di ba? Haggard na hindi na makuhang ngumiti, hindi na makuhang makisakay sa mga biruan, sa mga joke time, 'di ba? Andito lang siya tulala, andito lang siya sa mga andito siya tulala, nandito siya wala siyang imek, wala siyang kibo, 'di ba? Wala siyang kamuang-muang, wala siyang kamalay-malay sa mga pangyayari sa buhay niya, 'di ba? Hindi gaya noon na talagang makikita natin si Clowny na talagang tawa ng tawa, masaya, tawa ng tawa, masaya, nakikipag-usap, nakikibiro, nakikibatuhan ng jokes. Ngayon, ang laki ng difference, 'di ba? Yung difference niya is papunta na sa value, guys. Papunta na dun sa level na 'yon, papunta na dun sa action na 'yon, 'di ba? Papunta na dun sa part na malapit na siyang maaning at malapit na siyang masiraan ng bait. Kasi nga, paano nga kasi malapit nang matapos yung Sarsuela, kasi yung number one financier ng Sarsuela, yung number one na leading man niya is malapit nang mawala sa sirkulasyon. 'Di ba? Malapit nang mawala sa sirkulasyon. Anong parehong mayaman? Oo, kung yung totoong main talaga mayaman, pero yung aso na yan, mayaman lang naman yan sa pangungurakot, 'di ba? Hindi naman sa pagiging showbiz ek niya yung yaman niya dahil sa pangkukurakot at pangungurakot, 'di ba? Eto real talk lang naman tayo, hindi lang naman sa hindi naman sa panghusga, pero
Guys, ang dami-dami ng proof kaya ako nang huhusga. Ang dami-dami ng ebidensya at resibo kaya ako nang huhusga, 'di ba? Alam ko naman na bawal manghusga na wala tayong ebidensya. Pero guys, ang dami ng ebidensya na talagang nangurakot talaga yan. Diba? Number one na dyan yung nagsalita yung dalawang mag-asawang diskaya o yung mag-asawang diskaya. Yun pa ba? Hindi pa ba sapat na proof yun sa inyo? Diba? Hindi pa ba sapat na ebidensya yun sa inyo? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga utak ninyo eh. Yung kabobohan ninyo. Ewan ko ba kung saan nanggagaling yan. Siguro hindi lang kayo nakakapag-isip ng tama, 'di ba? At ito huwag ninyong i-compare yung yaman ni Clowny or yung yaman ni Main sa yaman ni Aso. Kasi yung yaman ni Aso is galing sa masama, okay? Galing sa pangungurakot, galing sa masamang paraan, kaya ba't siya yumaman hanggang sa may napundar na siya, 'di ba? Hanggang sa may natayo na siyang Inasal Republic, may napatayo na siyang bahay sa France, may mga sariling sasakyan, 'di ba? May mga bahay, lalong-lalo na yung nanay niya. Ano lang naman yan, once in a blue moon lang din naman yan magka-project, 'di ba? Yang pamilya na yan, once in a blue moon lang naman mag-project yan. So paano yumaman ng malinis na paraan? Kung si Alden at Min ang pag-uusapan guys, talagang pantay na talaga yung kayamanan nilang dalawa or yung yaman nilang dalawa. Pero yan, yung spotted na yan, nangangarap lang naman ang gising niya na super yaman niya at pumantay na siya ng yaman ni Main Mendoza. Hindi ganun yun guys. Kasi ito kung si Clowny lang naman yan, talagang hindi naman talagang mayaman yan, di ba? Itong mga to masyado niyo pang pinapagulo yung story, masyado niyo pang hina-highlight yung sarsuela, di ba? Lalong-lalo na ngayon, mauubos na yung yaman kuno na pinagmamalaki ninyo. Mauubos na yung yaman kuno na pinagyayabang ninyo na kaysa mayaman daw ng malinis ng paraan. Malinis ba? San banda? 'Di ba? Saan yung banda na nalaman na malinis ang mga pinagagagawa niyan? Kaya yumaman ng husto. 'Di ba? Kaya yumaman ng bongga. Saan ninyo nalaman? Saan ninyo napulot ang mga kasinungalingan ninyo, yung mga katalantaduhan ninyo na yumaman yan dahil sa malinis ng paraan? Anyways, guys, kung matanda na nga yung itsura ni Aso ng asawa niya, mas matanda pa tong double ganger ni Main. Mas doble, triple pa, quadruple pa ang katandaan ng kalok-alike ni Main kaysa doon sa asawa niya. 'Di ba? Doon yung asawa niya nga mas kulubot na nga yung itsura, mas mumpak na nga yung pagmamuka dahil laging nakaburangot, laging nag-iisip ng paraan paano niya malulusutan tong kagagawan niya na dawit siya sa flood control project. Paano niya malulusutan to? Itong si Clowny, talagang ang laki ng pinayat, ang laki ng itinanda, ang laki ng ikinahagard, ang laki ng mga ng ikinapangit niya lalo, ang laki ng pinangit niya lalo. Pangit na nga siya mas lalo pa siyang pumangit dito sa flood control project, 'di ba? Mas lalo pa siyang naging haggard, mas lalo pa siya mas lalo pa siyang naging depressed, 'di ba? Baka siguro naging depressed na yan kasi nga, 'di ba, yung asawa niya, yung jowa niya, yung pinagmamayabang niya, 'di ba, na lagi niyang binabanggit noon sa Itbulaga, 'di ba, na dito lang sa TV5 na ito nga, 'di ba, na pinagmamayabang niya, na sinasabihan niya pa ng I love you, sinasabihan niya pa ng sweet messages yan, sinashoutout niya pa yan sa
national TV. Pero ngayon, hindi niya na magawa-gawang magpakasaya kasi nga yung asawa niya inadadawit na sa mga ganyang issue na malapit nang ikulong. 'Di ba? Malapit nang i-detain 'yan till proven guilty. Kaso guilty na talaga 'yan eh. Kaya nga nagtatago, 'di ba? Kasi nga guilty or talagang ayaw na niyang magpahuli ng bonggang-bongga, kaya wala eh. Subukan niya lang, itry niya lang talagang magpakulay, talagang may kalalagyan siya, 'di ba? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye-bye.